Ayun, good morning, good afternoon, and good evening po muli. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU, and tayo ngayon guys ay magbibigay naman po ng reaksyon tungkol nga po sa video ni Kalingap JJ na kung saan ay meron siyang ipinakitang mga code and merong reaction si Kalingap Rab at may mga bandera at meron parang code. Yun na subukan nating alamin kung ano-ano nga ba yung mga yon at kung bakit, kung ano ba yung connection, bakit mga ganon ang reaction or ang ni Kalingap Prab, kumbaga tawag nga ni Kalingap JJ, parang bulong, parang gano'n kasi nagbigay ng hint nga daw. So yan guys, so huwag natin kalimutan, suportahan palagi ang buong team Kalingap po sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Ada Vlogs, and Kalingap Prab. So yan guys, tuloy-tuloy na po tayo. So God bless po sa ating lahat. So, ayan po mga Kalingap, sino po ba ang absent sa live ko 2 days ago? Sa gabing live. Kasi, meron dong pinakabulong na dapat nitong malaman. Kasi, actually, pag nag-live ako, generalize yan mga Kalingap. Generalize yan. Kung sino magtanong yan, nasasagutin. Kung sino yung matagal nagtatanong yan, nasasagutin din. Kasagsagan guys. Sino yung matagal na nagtatanong? Sobrang tagal po ng mga tanong po nila. Like, yun ang usapan. Kasi po, mostly po ang viewers pa talaga natin. That time. EDZ. O ayun po. Tapos, may hindi po tayo inaasahan na pangyayari. Kung saan po, naibulong yung pangyayari sa latest magiging part ng EDZ. So, ano po ba yung latest part ng EDZ mga Kalingap? Di ba yung last pa ay yung sa apartment, di ba po? So yun, sa susunod na part, 2 weeks ago yun. Susunod na part mga Kalingap, paganda dahil tagal na. Photoshoot as second year ng Viviancy as Kalingap Angel mga Kalingap. So, ayun dahil sa ganun po yung event, mga preparation, photoshoot, anything dinner. Photoshoot po, maganda po yung mga quality yun. So, ibig sabihin po, talagang kaabang-abang at dapat panoorin. Dapat niyo pong makita at dapat niyo pong tangkilikin niyo. Kasi po, actually, inabangan ko rin yan, kaya lang I'm not sure kung naipalabas na nga ba o hindi pa. Pero lagi kong chinecheck yung channel ni Kalingap Rab, yung dalawang channel niya. Wala pa akong nakikita guys na uploaded na yung celebration ng pangalawang taon po ni Viancy sa Kalingap po. So lahat siguro nag-aabang na rin doon. So tuloy natin. Simula't simula hanggang sa dulo ng vlog mga Kalingap ay talagang may kukuha po kayong information na dapat pong malaman. Yes, dapat niyo pong malaman ASAP, as soon as possible. So ano po ba yun? Dahil nga po nag-live ako nakaraan. Bumisita sa Grabe Kalingap yung mga Actually guys, meron tinatawag na Hari ng Bulong. Yan ay si Red Zane at meron ding Team Bulong. Yun, grupo po nila yun, no? Pero kung ako yung tatanungin, kung merong Hari ng Bulong, meron din sigurong Hari ng mga Hari ng Bulong. At yun ay si Kalingap JJ kasi kasi guys, sobrang reliable po yung kanyang mga bulong po, kahit medyo malayo pa yung mga pwedeng mangyari, ay talagang meron na kagad siyang mga nakukuhang impormasyon. So, kumbaga, siya talaga yung dapat tawagin na hari ng mga hari ng bulong. Yun, guys. Tapos, ang topic natin ay EDZ, kasi puro ganun yung tanong sa live natin. Tapos, bigla siyang nag-comment ng ganito. And, tapos, Okay, magandang magandang clue or isang hint na okay, wala pa naman, kumbaga bandera, which means nagpaparamdam. Depende po siguro sa topic and malinaw na malinaw yan na South Korea. So, tuloy. Po nun, hindi niya kita niya may hint na guys. Yung flag po na yun ay South Korea, di ba po? South Korea. Tapos, meron pang phenomenon. Ito pa po yan. Phenomenon pa po yan mga Kalingap. Ibig sabihin po niyan. Matindi yan. Ibig po niyan. Ang EDZ ay pupunta ng South Korea with velvet box. So, yun.
Okay. Velvet Box guys, Nice. naibulong ko na, naibulong pa ni Kalingap Rab. So, So, confirmation lang. confirm na yun. Information lang po mga Okay. Kalingap. So, ayun po. Maganda po ang aabangan sa EDSA dahil po meron po silang tour kung saan mag-enjoy at syempre paghahandaan yung EDSA Nation, EDSA Collaboration, EDSA lahat ng groups, EDSA. And for sure po, mga Kalingap talagang ipepreparahan nyo yan. Syempre po, ilang days sila doon. Diba po? Okay, ilang Ayan po days guys. sila dun. Ano po yan legit yan. Meron ding binigay na date, di ba? Date ba yun? Or code ng item na sa Velvet. So nakalagay po kasi dun, 3 flag, VB, tapos 426, di ba po? 426. Okay. So yun guys ito na. Kumbaga, lahat ng mga binanggit na Kalingap JJ, pagsamasamahin po natin dito and ayan, ito po yung aking sariling pananaliksik. Naku, grabe. Research po yan. And yun, unang-una, yung VB426. Siyempre, Velvet Box. And yung 426, I'm sure, April 26. So yun guys, bakit naman April 26? Kasi ang April nga po guys, semestral break. So, free si Biancy na makapag-travel. So, yun, solve na natin yung, solve na natin yung una. Natatawa ako. Ano ba yan? At bakit nga ba, at bakit kasama ang Velvet Box na kumbaga parang magtataka kayo, di ba? Kasi dati-dati, mga Kalingap Angels ang ipinapasyal ng, ng Team Kalingap. At bakit Velvet Box naman ngayon? Ayon sa aking pagre-research guys, na ang South Korea ay isa sa mga nangunguna na mga gumagawa po ng mga accessories na kagaya po ng mga paninda ng Velvet Box and syempre pupunta sila ron para mag-outsourcing or pwede rin naman kasing meron na silang contact doon and gusto na lang nilang personal na makaharap yung mismong production or yung mga gumagawa. Yun na yun, guys. So, yun. Okay na. Bakit kasama ang Velvet Box? Yun po may aking sariling lang, guys, And, bakit nga ba April? Siyempre, isa, bakasyon si, semester break. Pangalawa, po, guys, springtime sa, sa South Korea po, and also Japan. So, ito, sa South Korea, pag April, panahon ng tagsibol. Ibig sabihin, spring, na may kaaya-ayang klima, namumulaklak ang mga cherry blossoms. Grabe, yan po yung talagang unang-unang pinupuntahan ng mga turista po sa Japan or sa South Korea. Yan, cherry blossom na yan. Talaga nga namang pagka sila'y namulaklak at napakaganda po. And yun, may mga local na festival at nagsisimula ang baseball season. Mainam ang buwan na ito para sa turismo. So, yan talaga, no? Dahil sa mild weather. Bagaman, mahalagang magdala ng mga jacket para sa malamig na gabi at umuulan paminsan-minsan. And binabanggit din si Kalingap JJ guys na mga ilang araw daw sila doon. And kung aalis sila April 26, siguro kung sabihin na natin 5 or 6 days, aabutin nila yan talagang pinakamagandang festival. So talagang sinadya siguro talaga nila yon. And ano nga ba yung mga aktibidad doon? So ito, basahin ko na lang, no? Mga bulaklak. Ito ang panahon na namumulaklak ang cherry blossom at iba pang bulaklak tulad ng forsythia. May lokal na festival na ginaganap tulad ng Forsythia Festival sa Yongbongsan Mountain at Gunpo Royal Azalea Festival sa katapusan ng buwan. So, sa katapusan ng buwan, abot sila doon. Nako, ewan ko ba bakit masyado akong interesado sa mga binanggit ni Kalingap JJ. So yun guys, sarili ko lang namang research to. And tingin ko naman, may connection naman itong mga na-research ko tungkol sa comment ni Kalingap Rab na code and tungkol dun sa mga nabanggit ng Kalingap JJ. I think connected naman yung aking research. And so yun guys, comment na lang po kayo kung meron kayong i-correct sa aking
sa aking research. So yan, 100%. grabe talaga. Para po sa akin, naisip ko, yun na po talaga yung talagang sa atin. So, ayun, isa po tayo mga kalingap dahil meron po silang country sa kanilang bucket list na mawawala na kasi mapupuntahan na po nila. So, ayun po, nakaka-excite po. And sana, hoping na makasama tayo din kasi gusto ko mag-cameraman dun eh. Lalo na South Korea, hindi pa po natin napupuntahan yan, mga kalinga. And Good. grabe kung April sila pupunta, springtime. Yun, Sobrang springtime. gandang So, sipot. tama So, ako. ayun po mga kalingap, ano po ba yung tinutukoy ko? Ano po ba yung kino-comment ko? Ano po ba yung kino-comment ni Kalinga Prab? So, ayun po, yung dalawang yan. Yan yung kino-comment po ni Kalinga sa ating live. So, ayun, ano po bang insights nyo guys sa information ni Kalinga Prab? Actually, ano na po ito, hindi na po ito bago kasi itong information yun kasi nga po, nasabi na din Kalinga Prab. Tapos, syempre mapapanood nyo pa yan sa sa vlog ko ni Kalinga Prab. Spoiler alert lang. Syempre hindi lang naman yung pinaka-context ng vlog. Marami pa. Sadyang nagbulong na si Kalinga Prab. Meron pang Grabe guys, no? So yan, tama siguro na pwedeng tawagin na hari ng mga hari ng bulong si Kalingap JJ kasi napaka-informative tsaka yung mga information na binibigay niya is talagang legit po matindi rin naman kasi yung source ni Kalingap JJ guys kaya hindi siya pwedeng magkamali. So yan. And dahil dyan, unahan ko na kayo sa Korea guys at lilinisan ko na yung dadaanan nyo na snow kasi may yellow pa siya ngayon. And so yan guys, maraming salamat po muli sa inyo lahat sa pagsama sa akin ngayon and abangan natin itong pagpunta nila sa Korea and I think grabe na naman and matutuwa syempre yung ating mga kababayang OFW doon na sumusuporta din sa Kalingap. So yan guys, maraming salamat din po sa inyo. Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Kita-kita tayo ulit sa aking susunod na upload. Bye-bye.